Ka-Express, may bagong NBA fit na pinag-uusapan para kay Soto, ang Memphis Grizzlies. Ngunit bago tayo mag-hype, malinaw ang verified status as of July 26, 2026. Wala pang official or credible report na inimbitahan, sinubukan, o inalok ng kontrata si Kai ng Memphis. Ang usapan natin ay roster fit analysis, hindi confirmed transaction. Ang latest concrete reports tungkol kay Kai ay nakasentro pa rin sa kanyang posibleng US NCAA move. Bakit interesante ang Memphis? Ang kanilang frontcourt ay pinangungunahan ni Zach Edey kasama sina Isaiah Stewart, Vincent Post, Cameron Boozer, and veteran Taj Gibson. Si Edey ay sumailalim sa ankle and elbow procedures noong 2026 at nakalista pang questionable para sa simula ng season sa ilang depth chart projections. Dahil dito, madaling makita kung bakit nakakuha ng attention ang idea ng isa pang towering developmental center. Ngayon man, hindi bakante ang backup job. Maraming NBA-level big men ang kailangang lampasan ni Kai. May basketball case si Kai. Ang 7'3" Filipino center ay nag-average ng 13.1 points, 9.3 rebounds, and 2.9 assists sa 2025-26 B-League season. Pero matapos hindi ituloy ang Summer League, ang mas konkretong direction ngayon ay ang NCAA route na nangangailangan pa ng professional participation and amateurism reinstatement waiver. Mas urgent ang Gilas angle. Nasa 2-4 ang Pilipinas and 5th place sa Group E. Susunod ang Jordan sa August 28 and Iran sa August 30 sa Manila. Sinabi rin ni Timko na kukunin niya si Kai in a heartbeat kung available. Kaya ang tunay na tanong, Memphis ba ang tamang developmental fit? O mas kailangan munang unahin ni Kai ang malinaw na NCAA path at ang vertical na laban ng Gilas? Simulan natin sa Memphis. Sa unang tingin, parang logical ang connection dahil parehong towering natural centers sina Kai Soto and Zach Edey. Para silang maaaring magbigay ng rim protection, rebounding, at malaking vertical target sa offense. Ngunit kapag sinuri ang kasalukuyang roster, hindi simpleng backup ni Edey ang naghihintay na trabaho para kay Kai. Sa Memphis depth chart, si Edey ang projected starting center. Nasa likod niya si Isaiah Stewart, isang physical and experienced NBA big, habang naroon din si Quentin Post and veteran Taj Gibson. May frontcourt flexibility din sina Cameron Boozer, Taylor Hendricks at iba pang forwards. Ibig sabihin, kahit magkaroon ng training camp opportunity si Kai, hindi sapat ang height para makapasok agad sa regular rotation. Kailangan niyang patunayang may skill na hindi nadodoble ng iba. Finishing above the rim, defensive length, passing mula sa high post, and efficient scoring nang hindi nangangailangan ng maraming touches. Context din ang direction ng franchise. Tinapos ng Memphis ang 2025-26 season sa 25-57 at 13th place sa Western Conference. Samantala, agresibo ang pinapromote ng official team social accounts si number 3 pick Cameron Boozer at ang kanilang Summer League group. Rebuilding environment ito, pero hindi nangangahulugang bukas sa kahit sinong prospect ang roster. Sa ganitong team, mas mataas ang demand para sa development, versatility, and long-term upside. May dahilan kung bakit maaaring maging intriguing developmental prospect si Kai. Sa Japan, hindi lamang siya naging scorer sa ilalim. Ang 13.1 points, 9.3 rebounds, and 2.9 assists niya noong 2025-26 ay nagpapakita na meron siyang rebounding production and playmaking feel para sa isang center. Ang kanyang left-handed finishing, soft touch, at haba ay maaaring gamitin sa pick and roll, dump off passes, offensive rebounds, and weak side shot blocking. Sa second unit, hindi niya kailangan gumawa ng sariling offense gaya ng isang star. Kailangan niyang mag-screen ng matigas, tumakbo sa tamang lane, protektahan ang rim at tapusin ang easy opportunities. Kapag nakagawa siya ng simpleng plays ng mabilis at consistent, doon siya maaaring magkaroon ng value bilang situational big. May isa pang factor, health uncertainty sa Memphis frontcourt. Ayon sa NBA player page, nagkaroon si Edey ng ankle surgery na nagtapos sa kanyang 2025-26 season at sumailalim din sa elbow procedure. Hindi nito otomatikong ginagawa ni Kai na sagot, pero ipinapakita nito kung bakit mahalaga sa isang team ang exercise and insurance sa training camp. Pero ito rin ang reality check. Ang NBA backup center ngayon ay kailangan makasabay sa mabilis na pace, makalabas sa pick and draw coverage, umiwas sa foul trouble at depensahan ang space kapag 5 out ang kalaban. Ito ang area na kailangang patuloy na patunayan ni Kai. Kapag na-target siya sa perimeter or nahuli sa transition, mababawasan ang value ng kanyang height.
Kailangan niyang maging mas consistent sa lower body strength, screen angles, defensive communication, and second jump effort. Hindi sapat na harangan ang unang attempt. Kailangan niya makabalik para sa rebound o susunod na defensive rotation. Kapag na-target siya sa perimeter o nahuli sa transition, mapabawasan ang value ng kanyang height. Kailangan din niya maging mas consistent sa lower body strength, screen angles, defensive communication, and second jump effort. Hindi sapat na harangan ang unang attempt. Kailangan niya makabalik para sa rebound o susunod na defensive rotation. Kaya ba niya maging solid NBA backup? Posibleng bilang long-term projection pero hindi pa verified bilang present reality. Mas accurate sabihing maaari siya maging low-cost developmental big na kailangan kumita ng bawat minuto. At sa Memphis, masikip ang landas dahil may Eddie, Stewart, Post, Gibson at iba pang frontcourt options. Ang tunay na ginulat ang Memphis moment ay hindi isang viral graphic or fan suggestion, kundi kapag nakakuha si Kai ng legitimate workout, camp invite o kontrata at napatunayan kaya niyang talunin ang NBA competition. Ngayon lumipat tayo sa mas konkretong usapan, Gilas Pilipinas. Dito, hindi hypothetical ang pangangailangan ng size. Tinapos ng Gilas ang first round na may 2-4 record at pumasok sa Group E na nasa 5th place, kasunod ng Australia, Iran, Jordan at New Zealand. Ang susunod na window ay gaganapin sa Manila kung saan haharap ang Gilas sa Jordan sa August 28 and Iran sa August 30. Mabigat ang stakes dahil nasa official second round standings na ang 2-4 record ng Pilipinas. Hindi pwedeng tatuhin ang susunod na window na parang bagong simula. Ang bawat panalo ay mahalaga sa paghabol sa qualification positions. Galing din ang Gilas sa 106-102 double overtime loss sa New Zealand and 92-49 defeat sa Australia. Ipinakita ng dalawang resulta na kaya ng Pilipinas pakipagsabayan sa ilang stretches pero maaari rin itong mahirapan kapag nawala ang interior control, defensive rebounding, and rim protection. May mga capable big men ang Pilipinas. Sa official FIBA team statistics, nanguna si Mike Phillips sa rebounding sa 8.5 points per game. Sinundan ni na Quentin Moyer-Brown sa 8 and AJ Edu sa 7. Si Edu rin ang team leader sa blocks sa 1.2 per game. Kaya hindi tama na sabihing walang ibang center ang Gilas. Ngunit iba ang dimension na ibinibigay ng 7'3" na si Kai. Mas mataas na release point, mas malaking lob target, mas malawak na shot blocking radius at kakayahang tapusin ang play kahit hindi perfecto ang pass. Maaari rin niyang pilitin ang kalaban na baguhin ang shot selection sa loob kahit hindi siya makakuha ng block. Mahalaga rin ang dating pahayag ni Tim Cone. Bago ang nakaraang window, sinabi niyang kukunin niya si Kai in a heartbeat kung available. Ipinapakita nitong bukas ang coaching staff sa kanyang pagbabalik. Pero hindi ito garantiya para sa August window. Wala pa ang official confirmation na committed si Kai laban sa Jordan at Iran.